things for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course. Sampuot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Kamusta ka na pare? Eto, men, ayos naman, ayos naman. Kamusta Ano, ang buhay imigrante mo? Okay naman, na parang nagkaroon ako ng 1 year ng parang, syempre, adjustment. Kailan ka umalis? February last year. Yeah. So tingin mo 1 year lang ang kinailangan mo para mag-adjust? Well, marami pa rin mga adjustments, pero yung for the most part siguro, yung talagang paglapag dito, naninibago ka sa weather, sa Yeah. kultura. Malamig dyan eh, no? Chicago, malamig no? dito. Oo, ano rito eh. Yung pinapangarap mo lagi na formal, lagi ka naka-hoodie. Ganun yan. Tapos So, malalaman mo kulang pala. yeah, maintindihan mo kung ba't ganun ang forma ng hip-hop, no? Oo, hindi siya ano eh. Hindi siya fashion eh. Hindi siya fashion. Necessity siya na Yes. mukha ka talagang ganun. Kailangan. Balot na balot. Oo, Yun din na-realize ko na parang, fuck, mukha Diyan, akong di tanga ba? sa Pilipinas. Mukha akong tanga sa Pilipinas dati na pumaporma ako hip-hop na naka-hoodie ang init-init. Dito, Naka-hoodie na, kailangan nakabini talaga. pa. Oo, Oo, kailangan. talaga. Parang, minsan nga nagiging nakakairita na kasi parang namimiss mong, sana t-shirt na lang. Oh. Sarap sana Yeah. mag-t-shirt lang. Oh. Biglang paglabas mo, tangin, tatakpan ko na naman tong t-shirt ko, buisit. Yung ganun. Pero ako pare, okay lang sa akin. Ako din. Okay sa akin na malamig. Kumbaga parang Mahilig ako sa malamig kasi. pare Gusto Pinoy ko yun. tayo kaya mahilig tayo sa malamig. Gusto ko yung sa Baguio eh, tsaka Tagaytay eh, alam mo yun. So Yeah. pagdating ko dito, putya, araw-araw ganito rito. Lumalamig pa. Kapag summer ba dyan, gano'n kainit? Mainit. Pag summer dito, mga huling araw, parang sobrang init. Maaalala mo yung weather sa Manila. Pilipinas. Oo, Pero iba. yung lamig dyan, gano'n kalamig naman sagad? Napakalamig. Kasi Kumbaga, nagyayelo hindi dyan ubra. eh, no? Oo, hindi ubra yung hoodie lang, gano'n. Basta sabihin ko, hoodie lang ako ngayon. Paglabas ko, magsisisi ako, min. Yeah, winter jacket dapat. Oo, or yung parang at least magdoble ka. Alam mo yun, parang naka-long sleeves ka, tapos meron ka pang hoodie sa labas. Yeah. Kahit papano, doblehin mo, alam mo yun. Oo Tapos yung naman. medyas, hindi pwede Yeah. yung parang mga thin socks. Mahilig kasi ako sa thin socks eh, sa Pilipinas. Aha. Hindi dito ubra. Talaga, maintindihan mo kung bakit may mga ganun, no? Parang, kaya pala makapal yung medyas. Alam mo yun? Akala mo forma lang eh, di ba? Yung Oo. mga tech fleece na mga suot ng mga tao. Yeah. Nagga-gloves ba, di ba? Yeah. Tataka Ako ka eh. nagagloves ako dito, pare. Ako, pagka, kailangan ko lumabas, kahit simpleng chore like taking out the garbage, todo forma ka pa, maglalabas ka lang naman ng basura. Kasi sobrang lamig, men. Yung Yeah. lakad mo mula dun sa area ng dadalhan mo hanggang pabalik, giniginaw ka Oo talaga. naman. Oo. Para kang cartoons, nanginginig yung baba mo. Ano nangyari sa akin yun? Yung gara nga eh. Gaano ka Hmm. gaano ka lala yung pinakamalalang naranasan mong lamig diyan? Nasa ilan? Hindi kasi ako matingin sa kung anong, basta Talaga? alam ko basta alam ko malamig, yun na yun eh. Parang more of same lang naman dito. Pero ang maninibago ka rito kapag uminit. Yeah. Oo naman. Yung init dito, parang init sa Manila, yung pag nagja-jogging ka pag umaga, ganun. Pero hindi humid diyan. Hindi nagiging humid rito, yun eh. Kasi sa Pilipinas yun yung problema natin. Pagkaligo mo pa lang pawis ka na dahil napaka-humid, napaka-init. Dito hindi, tipong pwede ka mag-skip ng isang araw na hindi ka naligo. Alam mo yun? Pwede kung talagang sobrang lamig or maligo ka ng mainit na hot shower ka. Alam mo yun? Yeah, tangina. Oo. Isa sa natutunan ko pare yung tumingin araw-araw sa weather dito kasi nga yun ang basehan mo para ka susuot mo eh. Sa bagay, oo. Ah. Pero dito kasi parang no-brainer na talagang kailangan mo magdala ng pang doble.
Kung halimbawa mainit ng umaga, lolokohin ka lang yan, maya lumalamig na So naman. lagi kang may baong jacket sa bag. Ganon. Tsaka ano, parang hindi pwede yung lalabas ka, t-shirt lang, ganun. Tangina, no? Unless summer, unless summer. Eh, Yan, tulad nung kahapon, oh, lumabas ako, naka-t-shirt lang ako, lakas nga na loob ko, t-shirt lang eh. summer naman nga di ba? Oo, Yun nga. pero nung bandang mga gabi, medyo sandali, lumalamig na. Yung tapos na yung pinuntahan ko, lumalamig na. So, Ganun. nanood ka kagabi ng Wu-Tang tsaka Run the Jewels. Yeah, oo, pucha. Anong oras natapos yung event? Curious ako Ano, sa kung paano sistema nila oo, sa ibang lugar eh. sanay kasi ako sa mga show dito, lagi alas 5, alas 6, umpisa na eh. Wow. For some reason, yung Wu-Tang alas 8. So, ano oras na natapos? Alas 10? 10:30 o magi-11 na. Hindi pa rin masama. Hindi pa rin masama. Kumbaga, disiplinado pa rin na pag Yeah. umpisa na. Kasi galing tayo sa Pilipinas, minsan putang ina, alas 11, alas 12 nagsisimula eh. Parang pwede mo na i-round off sa sunod na araw eh. Hindi na Yes, yung oo nga. announced date eh, di ba? Oo. Tangina, no? Yun. So, kailan? Teka, umalis ka ng sabi mo February last year. Yeah, February. After nung last show namin, a week or 2 weeks after nun, lumipad na ako eh. Kasi planado na. Kumbaga, sige, mag-last show na tayo. Tapos aalis na ako in 2 weeks. But gaano katagal ang ang buwelo mo sa pag-alis? Matagal din kasi yung mga pagpunta sa embassy, 'di ba? Yes, Yung mga yes, ganun yes. Kailan kaano. ka nagsimula? Parang, kumbaga, Mga 2 years din. paano ba nangyari? Bakit nandiyan ka ngayon? Anong, Hindi, sinundan ko na yung misis ko. Matagal na kasi kami. Tapos parang it's just a matter of time na dapat siguro mga 3 or 4 years pa ako sumunod sa kanya. Pero dahil alam niyang umaandar pa yung VOC at that time, sabi okay. niya, sige, ano mo na, cross out mo na lahat ng nasa checklist mo. Parang isara mo na yan. Kumbaga, Yeah, yeah. oo, Yung parang, chapter kasi na nung, yan, gano'n? hindi naman, pero sabi lang niya, parang napag-usapan lang namin na, kasi during that time na pwede na ako lumipad, tinatapos na namin yung Victorious eh. Ano pa yun eh, nasa Kasagsagan. cycle pa eh, tapos Ah, may waken pa, di ba? Ang dami pa eh. okay, Ang okay. dami pang ano eh. Kumbaga, parang, ang nakasira talaga, yung nagkaroon ng di ba, natigil tayo lahat. COVID, yeah. Dapat super active pa kami nun eh. Yeah, Pero yeah. wala kaming choice eh. So, napilitan na lang kami mag-recording ng kung ano-ano. Mga EP. Okay, Oo. okay. Oo, Tapos, tapos, doon mo na na-realize na parang ito na yung panahon. tsaka ano na rin eh. Parang okay na rin naman yung mga nagawa ng band eh. Yeah, yeah. Oo, kumbaga parang okay na checklist na natin. Tapos parang ano na rin, parang feeling ko okay yung momentum nandito na, nag-plateau na. Parang wala na tong iaano pa sa ngayon. Yeah, yeah. Sige, so parang part din talaga ng pagiging artist is alam mo kung kailan tumuloy, pero alam mo rin kung kailan ka, 'di ba? Kung kailan ka medyo matitigil ng firing all cylinders. Tingin mo alam ng mga artist talaga yon? Tingin ko, pero may mga iba talagang pipigain hangga't kaya eh, 'di ba? Yeah, yeah. Siyempre parang, kumbaga, minsan, Mm. iba eh. Iba yung passion minsan na hindi mo na nakikita yung maraming angles eh, di ba? Dahil Oh, sobrang driven ka lang at dedicated ka dun sa dream na yon, sa goal na yon. Na laban lang, parang, no? Laban lang. oo, puro ganun lang eh, di ba? So, Mm. wala lang. Gets ko din 'yon, yung parang bawa pinaka prime example pero parang mali na yung rason. Boy, Motley Crue, di ba? Ayaw tumigil, pare. Tapos hindi na niya maabot yung mga kailangan niyang kantahin. Tapos kailangan na niya ng 3 backup singer para saluhin yung matataas niya. Yeah, yeah. Oo Oh, nga. siguro yun yung parang sign na shit, sandali. It's either ayusin mo yung mga problema or tumigil ka na, pre. Kasi yung mga fans mo nagagalit na eh. Oo. Oo nga, no? Isa sila sa laging gisado pagdating dyan eh, no? Vince Neil. Vince Neil, Tangina, no? kawawa rin kasi feeling ko may part naman niya na talagang gusto pa rin niya. At saka Siyempre, magkakaibigan yun na pa nga, rin di ba? sila. Oo. Parang karapatan niya yun, pare. Kumbaga wala tayong karapatan sabihan yung tipong bawa, sabihin mo kay Axl Rose, tumigil ka na, ganun. Parang
Parang, pwede wag mo pakinggan. Yeah. Oh, Yeah. minsan Oo, guilty ako diba? nun eh. Minsan naiisip ko, tangina to si Axl Rose, ayaw tumigil. Pero pag naisip ko naman, paano kung ako si Axl Rose? Tapos, Yeah. eto lang alam ko gawin. Yeah. Tsaka, Yep. Mm. dinedicate mo buhay mo para doon, pare. Tsaka, Lahat ng naging sistema mo sa buhay, mismo. para support yung ano na yon, di ba? Tama, tama. Yeah. So, nagigets ko nga dahil ganun. Mm, Pero, mm, isa rin sa nakikita ko yan yung, kunwari, ngayon, looking back, di ba? Nung mm. lumabas yung load reload. Oo, pirali ka. Siyempre, dami natin opinion lagi tungkol sa mga bagay na yan, di ba? Parang, Nagalit tayo eh, oo, no? ganyan. Pero kung isipin mo, kung ikaw nasa unang-una pare, ano karapatan natin sabihin sa kanila na, tangina nyo, hindi metal yan. Pare sila nga Oo. yung gumawa ng Miss, blueprint na yun para na ma-appreciate natin, ginagaya di ba? natin, di ba? Oo, Na di ba? ginagaya natin. Oo, tama, tama naman. Kumbaga, parang, pag inisip mo, paano mo titirahin yung originator ng lahat ng bagay na ginagawa mo? Yes. Tapos Oo. pangalawa, kung ikaw yun nasa lugar nga nila, na Mm. na-achieve mo yung Black Album, Oo. saan ka Saan pa ka pa pupunta? pupunta? Oo, Mismo, di mismo. ba? Pareho tayo ng opinion dyan. Yeah, Kumbaga, so, yeah, yun yung parang ano eh, parang yun yung mga lagi nagiging problema ng artist pag na-reach mo yung sinasabi nilang masterpiece level ng yeah. pagiging musician. Ano ba, magpipivot ka ba o itutuloy mo papunta dun sa dun sa nagustuhan na? Yung maintenance. O i-challenge mo ba o mag-aano ka, parang magiging complacent ka sa ruta na yon? Perfect example, Oh. Slayer. Slayer, AC/DC. Oo, di ba? Parang alam nilang yun yung nag-work. Okay na Hatebreed. yun. Oo, di ba? Hatebreed. Okay. Caveman music. Yeah, so ikaw, anong opinion mo sa ganun? Parang dapat hanapin mo lang siguro yung parang perfect middle ground nun na answer mo yung, syempre may responsibilidad ka sa listeners mo eh. Yeah, Pero meron ka ring responsibilidad sa sarili mo sarili na mo, dapat no? maging totoo ka. So ano yung ngayon sinasabi mo na may responsibilidad ka sa listeners mo? Ano yung responsibility mo sa listeners mo para sa'yo? Ngayon, parang Or bilang kasi isang artist na sinasabi mo sa akin ngayon yan? mm, mm, mm. Ah, Yun, sa akin kasi parang kapag 'di ba, umalis ako, 'di ba? Tapos yung time na yon natapos namin yung last EP namin. Honestly, feeling ko wala na ako sasabihin eh after nung last yeah. EP. So yun yung Bakit? feeling ko, responsibilidad. Bakit wala ka na sasabihin? Well, from coming from 23, 24 years of existence nung banda namin, feeling ko na exhaust ko na lahat ng mga Yeah. Oo, parang ano pa ba mga topic? Ano pa bang lyrical style? Ano pa bang vocal style? Mhm. Parang babaliin ko ba masyado to dahil gusto ko lang maging relevant yung tugtugan namin sa mga bata, or magiging totoo ako na magsistick ako sa musical style na alam namin, yung na-master na namin, 'di ba? Yeah. Ayokong maging masyadong far out na Yeah. hindi natunog namin. Yung mawawala ka na ng sense of identity, parang yung mga tito na nag-iiba bigla ng forma na, ito na ako ngayon, ito na yung face ko. Tapos walang kinalaman dun sa itsura niya Yeah. last year. Kasi gusto niyang sumabay eh. Hindi, para Parang, siyang parang, parang side project yung dating, no? Parang hindi siya yung ju- banda nyo. Ibang, ilagay mo na lang sa side project, yeah, di yeah, ba? oo, ganun nga. Oo, Oo. yun. Parang, ang hirap, no? Pagka musikero ka. Feeling ko, pag tinanong mo rin yan kay Hetfield, hindi rin niya alam straight out isasagot niya eh. Kasi yung recording ng Saint Anger, nawalan talaga sila ng footing kung sino sila eh. Yeah, pero Nag, mm. yun nga, 'di ba? Parang hindi mo rin nga sila masisisi. Nasa Oo, pag panahon ganun sila ka na ng ganung mismo. kumbaga, 'di ba? Nasa pangit na sitwasyon yung banda nila. Biro mo, hindi nila alam kung kailan babalik si Hetfield sa rehab. Yeah. Galing rehab. Putya. Oo. Tapos silang tatlo nagkikita-kita para mag-meeting. He left the band! Di ba? Di ba? Galit na galit si Ay, na. Lars eh. Tapos kanina since sinabi mo na yun nga Mm. mag-side project ka na lang kung ganun. Oo, Syempre, oh. hindi ko alam kung alam ng karamihan ng mga sumusubaybay sa na may mga side project ka dati. Yung Till Kingdom Come, di ba? Yeah.
Oo, Tsaka kasi nag-MC ka rin dati, di ba? yung parang Axel Pose, di ba? Gaano katagal yun? Ba't parang hindi mo Exploration. masyado tinuloy yun? Hindi ko na talaga tinuloy kasi ginawa ko lang yun yung nagkaroon ng lull yung VOC sa lineup na parang wala kaming ginagawa talaga. So nainip ako. Sabi ko, Okay. pagkaabalahan ko muna to para maka-overcome ng depression. Yun eh. Yeah, yeah. Magra-rap na lang ako kasi wala akong aasahang tao eh. Aha. Ganun yung ano Fuck, man. Alam ko yung, feeling. kumbaga, yun siya, pang mag-isa talaga siya dahil pwede mo siya gawin kahit kailan. Alam mo yun? Oh, Ganun ako nagsimula rin, di ba? kukuha ka ng beat guy or ng producer na willing sumama sa vision mo. Yeah. Tapos ang duration lang is 1 or 2 songs tapos move on ka, hanap ka ng ulit ng ibang collaborator. So, gaano Hindi rin karami sinulat mong boring. ganun? Hindi ko na nga matandaan. Parang umabot din ng 12 yun eh. Sino-sino mga nakasama mong producer? Si Moki. Ah! Oh, nagkaroon kami tapos si Dave Abaya ng Bad Burn, binigyan niya ako ng beat. Si Solid. Dice. Si Aha. Dice. Oo. Wala talagang parang aminado naman ako, hindi naman ako talaga rapper na maayos. Kumbaga nag-experiment lang ako eh. Pero, maayos naman yung ginawa mong yun eh. Di ba? Hindi mo naman masasabi na Mm. gawang Kumbaga, bata eh. Di ba? exploration lang talaga siya kasi pagka alam ko ibang klaseng larangan pa rin talaga yung hip hop yung rap eh. Alam mo yun, Yeah, hindi yeah. parang yan eh, parang hindi porke marunong sumigaw, pwede ka na pumasok sa metal or hardcore. Dapat Yeah. alam mo yung mga disiplina behind it eh. Hindi porke marunong kang kumantot magiging porn star ka na. Baka mabiting ka sa gitna eh, di ba? Alam mo yun, parang Ah, tawanan ka. Kailangan parang may science eh, di ba? In a yeah, way, may yeah. science, may history, may knowledge. Ganon din Siguro sa hip bilang hop. isang kumbaga artist, 'di ba? Mm. Importante Mm. yung alam mo nga yung history at kumbaga medyo nililive mo yun, hindi lang yung parang oo, kaya ko, 'di ba? O parang, oy, rapper ako bukas, tas Ah, bukas ganito na ako. Parang kasi, aware ako dun eh, na nung naglabas ako nun, parang ang dami ring nagsabi ng hindi maganda. Tas parang ako, ulul, anong hindi, mga nakuha mong hate? wala naman. Pero parang ano ba during that time? Siyempre, parang metal tapos magra-rap. Puta. Nangyari din sa akin yun. Pareho tayo ng Yeah. predicament. Mas matapang ka lang talagang Tsaka, dude, rapper ka talaga eh. Dati pa kita nakikita. Yung Yeah. swag mo, yung Sultan's days pa lang, nakapormang wutang ka, Yeah. naka-boots ka, tapos nakamaluwag na pantalon. Alam ko na wutang yung sounds mo eh. Sabi Yeah. ko, rapper to eh. Na nagbabanda. So, yun nga. So, sa Oo. akin na nangyari, syempre, ang Mm. tingin ng ibang metalhead, tangin naman, hindi ka naman dapat nagbabanda dahil hip-hop ka. Tapos yung mga hip-hop, Oo. Ganon din ang iba rin. tingin sa akin, no? Parang sala sa init, sala sa lamig in Yes. a way. Yes. Oh, yung mga kalaban mo sa freestyle, di ba? Metal Aha. na nagpapanggap na hip-hop, di Oo, ba? yun. Yun ang laging sa akin. Di ba? Oh, tapos parang hindi na ba uso pagbabanda kaya ka rapper? 'Di ba? Mga Oo, ganun, ganon nga. parang sa akin, siya marunong magbanda, ikaw rap lang alam mo. 'Di ba? Parang yun yung case ko Oo. dun eh. Parang at least siya kaya niya dalawang mode. Ikaw, Yeah, yeah. rap ka lang, di ka marunong sumigaw, di ka marunong ng metal, hanggang My Chemical Romance lang yung definition niya ng banda, 'di ba? Maraming Ano ganun eh. para siyang language di ba? Na parang, kumbaga, kung mas maraming, kung marunong ka mag-English, marunong ka mag-Tagalog, Hmm, bakit ka makakakuha ng hate sa taong hindi marunong mag-English? mismo. Di ba? Parang Mis gano'n medyo weird para sa akin, di ba? mismo Pero, mismo. Tama. pero wala eh. Ganun di ba? Pero, Ano oh well. kasi, parang yung hip hop tsaka hardcore pareho silang mas territorial sila kaysa metal eh. Mas welcoming ng konti metal eh kasi sobrang dami ng facets ng metal na pwede ka lumusot kung kahit saang butas eh. Pwede ka Sa, manggaling sa rap metal, sa pwede ka tingin mo, manggaling sa nag-a-apply sa death Pilipinas metal. yan? Sa Pilipinas naman kasi, pag may ginawa kang kakaiba sa usual mo, questioning ka eh. Hindi, kunwari, pagdating sa Ah, metal, mm. masasabi mo ba na mas Hindi. inviting ang metal sa Pilipinas? Hindi. Valley of Doom kahit kailan, di naman tinanggap ng metal movement yan eh. Oo, kasi, parang masyado kaming magaan para sa mga extremist metal, masyado kaming
melodic, ganun. Tapos parang naglalagay pa kami ng hardcore kasi hardcore kid kami ni Jordan eh. Yeah, yeah. So parang napagkakamalang chop suey or nakikijump kami sa bandwagon. Ang concept naman ng VOC, dalawang hardcore na bata tapos may tatlong metal na kasama eh. Okay. Yun lang talaga yung concept nun eh. Parang nagkataon lang na naging metalcore eh. Pero tingin mo Hmm. yung following ng VOC alam nila yun, gets nila na ganun? Wala, yung iba they take it kung anong marinig nila eh. Yun na yun, no? Oo, parang ang association kasi ng VOC talaga in a nutshell parang mga Killswitch Engage, Yeah. 'di ba? Yung mixture ng hardcore tsaka Scandinavian metal na may Kumbaga konting yung tunog ng metalcore nung no, early mga mid 2000s. 'di ba? Yung Mga ganung ganon. ano no, era no. Oo. Oo, tapos parang feeling ko mas uma-appeal yung VOC sa rock fans. Yung talagang tinatawag nila rockista na nakikinig. Yeah. Kesa sa mga talagang yung mga cult metal Yeah. deep sobrang deep dun sa Sobrang genre. underground. Parang ang treatment sa amin, may nakausap kong bata, sabi niya sa amin, kami raw yung naging gateway band niya Astig. towards heavier shit. Alam mo Yeah. yun? Yeah, Oo. astig yun. Oo. Diba? Kasi, Oo. kunwari, ikaw, sinong gateway mo? Tumabi ka. Gateway band. Metallica. Mismo. Di ba? Oo, bago ako napunta sa mga death metal, Yeah. ganyan. Ikaw, Metallica talaga. yun. So, kumbaga, may mga tao na ang naging impact ng music yung sa kanila, parang naging impact ng Metallica sa atin. Mismo. Kumbaga, parang iniisip ko, masaya na ako doon. Hindi ko naman pinangarap na maging, magustuhan ng lahat eh. Yeah. Okay na ako, may certain demographic na inaabangan Yes. yung tugtugan nyo. Pero Tapos, nung mabata-bata ka ba, pare? Ganun na rin ang... hindi. Nagagalit kami nun, pare. Parang, bakit gago to ah? Ano naging realization sa iyo, pare? Wala, parang Bakit nag-shift? habang tumatanda ka kasi, parang matututunan mo rin talaga yun kahit sa context ng buhay eh. Na hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Yeah, yan So, talaga. At imposible talaga na hindi mo naman posible maaabot talaga. lahat di ba? Tsaka may mga tao akong ayaw na magustuhan din ako. Alam mo yun? Parang kung ayaw nyo sa akin, mas ayaw ko sa inyo, di ba? Parang ganun lang naman So, kasimple yun sino eh. yung mga yun, ba? Hindi ko na sasabihin. Pero di ba? Parang Yeah. parang nandun na tayo sa ganung phase na parang okay lang sa akin na hindi mo gusto yung tugtugan ko. Tapos pagkaharap mo ako, di okay lang. Kapwa-tao, di ba? Parang Yeah. pwede naman tayo mag-usap tungkol sa weather or sa Yeah. kahit ano na kung hindi mo gusto yung music ko, di hindi. Okay lang naman yun. So, eto, since yan ang ano natin, Chong. Kasi may mga ibang tao na kunwari si person A ayaw niya yung music ni person B. So, dapat bang hindi napansin ni person A si person B dahil doon? O dapat pwede pa rin sila maging magkaibigan? Well, nakakatawa, di ba? Parang I'm sure maraming metal musicians na kapatid nila hindi naman nakikinig ng metal pero okay naman sila, di ba? Misis ko hindi naman kami sina-sounds eh. Yeah. Oo, parang it's only the art you make. It's not parang buong definition ng pagkatao Pagkatao mo. mo, yes. Pero kasi nga, kanya ko tinatanong yan kasi pare, may mga ibang tao na nami-misinterpret yung ganun na parang kapag kunari ikaw ayaw mo yung music ko, 'di ba? Tapos pag nag-uusap tayo na maayos, na may respeto sa isa't isa. Ang tingin nila sa ganun, plastikan dahil tangina mo ayaw mo nga yung music niya eh. 'Di ba? So Music lang naman yun eh. exactly. Hindi, kasi nakakita ako ng may ganun. Oo, kumbaga may nagreklamo sa akin recently na sinasabi Sa'yo? na nakita ko sa isang podcast naman sa eksena namin sa hip hop, sa battle rap na sinasabi yon na parang ewan ko ayaw na ayaw sa akin nun. Pero kapag nakikita naman kami, Binabati mo. Oo, na parang na-realize ko rin na parang okay, ano ba dapat pare? Murahin kita. Tsaka
Dude, tingnan mo na lang yung WWE, di ba? Sa ring lang naman sila nagkakagalit tsaka sa TV. Pero pag isang eroplano sila Yeah, nagtutur. yeah. Oo nga. Oo, isang eroplano Oh, nga, di ba? sabi ko, parang, ano yan, entertainment lang lahat yan. Yeah, yeah. Oh, Oo. parang lahat yan, nagmumurahan yan sa napapanood mo sa screen. Pero lahat yan may strategy yan kung paano tayo marireel in dun sa drama nila. Mhm. Oo, Dapat nga pero pinagkakakitaan nyo na lang yun eh, di ba? Parang, yun na nga. So pwede oo. nga sigurong ganun, pinagkakakitaan lang niya yung ganun din na kanya niya sinasabi dahil magiging controversial at So, pinapauwi ka ba niya para wag-battle kayo? Ganun. marami ako Uuwi na ka? marandi. Puta naman pare. Mukha bang Oo. may Oh. taong magpapabago ng mga plano ko sa buhay dahil lang sa gusto nila ako makabattle. Dahil lang sa rap dreams, no? Oh, Oo nga alam mo naman. 'yun, parang Oo, gets. 'di ba? Parang mayroon akong May ginagawa dito. responsibilidad. May Oo. ginagawa ako dito na Nagbi-build ka na dyan eh. oo, tas dahil gusto mo ako makalaban, pare, gusto mo mag-adjust ako Uuwi ng ako, di ba? plano. Oo. Oo nga, pucha. Kumbaga, ang laki-laki ng adjustment mo, sabay Yeah. biglang, oo nga. Dahil sa Totoo, gusto totoo. mo. Sino ba yun? Hindi, wait lang. Hindi ako, isa ako sa pinakamaraming nakukuhang call out. Lalo pa dahil ngayon nag-retire ako, so parang syempre pampahype nila yun. Gets ko Hindi, yun. tsaka dude parang gets ko yung sayo eh. Pag hindi ka namin kilala, halimbawa makita ka lang namin at face value and makita namin yung videos mo and your songs. Hindi, yun ang gusto kong benefit naming mga ibang mga artists sa kakilala mo eh. Kasi alam namin kung sino ka. Yeah. Alam namin yung art mo. Alam Yeah. namin kung sino ka pagkaharap ka namin. Yeah. Pagkausap ka namin. Hindi ka naman 24/7 si Batas eh. Iba naman yung Mark Rodriguez sa Batas eh. Di ba? Yeah. Character mo yun eh. Actually, dahil nga Ah. yan, since yan din, ngayon, Ah. na-realize ko na rin na kailangan ko rin, kumbaga, umabot na rin ako sa age na, oo nga, kailangan ko nang gumawa ng music o magsulat Ah. Ah. na mas Mark Rodriguez kaysa Batas. Napansin ko yun dun sa bago mong release. Yeah, yeah. Ibang-iba eh, ibang-iba eh. Parang mas introspective, walang wala ko Wala nang naramdamang ego. may galit minsan pero parang mas nag-iisip na yung galit. Oo, siguro nga ganun, di ba? Parang, ewan Wisdom. ko. Yun, Age pero, with age. oo, masasabi Yeah. kong yun. Tumanda, iba talaga nagagawa ng edad, pero, wala. Tsaka, ngayon, moving forward, parang mas ganun na siya. Feeling ko, yung Batas na concept, nalagpasan ko na bilang tao. Iiwan mo na siya, yung concept ng batas. Mas didikit ka na sa Ginoong Rodriguez. Tama ba ako? Sa ngayon, pero hindi ko siya pwede iwan entirely dahil ako yun, pare. Ikaw yun eh. Oo, Parang diba? Jekyll and Hyde lang naman yan. Yeah. At least alam namin, pag ito yung pangalan na ginagamit mo, alam ko kung anong ilalabas mo. Siguro yun, kagaya nga kanina sabi mo, side project, di ba? O yan na yun. Pero ikaw pa rin. Oo. Wala namang taong isa lang ang dimension eh. Well, sa tingin ko nga, 'di ba? Pero kasi marami syempre, tayong, 'di ba, meron kang artistic side, meron kang sensitive side, meron kang angry side. yeah. Tao ka eh. Yeah, yun Oo, nga. oo. Spin kick, kailan yun? Hindi ko narinig yun. May friend ako si Jay na Pinoy na nasa New York. Nagre-record siya. May banda rin siya na parang math metal. Pero napag-isipan namin gumawa ng hardcore. Yung banda ni Jay, Project Endgame. Tapos medyo bilangan na metal sila eh. Pag sinabi mong bilangan na metal, parang Tool bilangan o hindi, yung mga Meshuggah? parang Meshuggah, ganun. Okay. So, syempre, iba yun eh, ibang disiplina yun eh. Parang kami, gawa tayo ng hardcore, yung simple lang. Yeah. Ang utak ko, wala naman akong ginagawa eh, magre-record na lang ako. Parang ganun na lang, ayoko na makipag-socialize, ayoko na mag-band. Yeah. Ganun na lang. Yun yung utak ko noon, yung binuo namin yung spin kick. Tama yung pangalan nga, walang no-brainer spin kick kasi yun yung ginagawa pag ng mga hardcore na bata pag gig, 'di ba? Spin kick. Very tongue-in-cheek joke thing lang talaga. Doon sa 1 year na medyo na nahimik ako. Pinapakiramdaman mo. Marami akong realizations din na putya, yung mga bagay na mga dating nagga-grind pa ng gears mo. Ngayon, parang parang hindi na nagmamatter. Tapos matatawa ka na lang looking back na bakit na naman, ba't naman naging big thing pa yun? Tapos ngayon, parang iba na rin yung pag nagsusulat ka. Okay, ibang point of view na to
Yeah, oo nga, no? Napapansin mo parang nagshi-shift na yung pattern mo ng pag-iisip. Yung Yeah. pakikitungo mo sa tao medyo nag-iiba na rin. Ganon. Tumatanda ka Hmm. na, boy. Dude! Appear. Oo, Hindi, oo. pero ano siya, maganda siyang bagay, di ba? Hmm. Masarap yung pakiramdam din niya na nawawala na yung, kumbaga hindi ka na natatrap sa mga pangit na thought patterns. Ako, mas ganun ko iniisip eh. Yung thought patterns dati na madalas nakukumunoy ka. Kumbaga, Oo. medyo nakatakas ka na doon. Kanya hindi na ganun kadali na bumabalik ka sa ganung klaseng pag-iisip, di ba? Yung final year ko sa Pilipinas, yung final months ko, ano, parang iba na talaga yung utak ko, medyo madilim na. Yung Okay. tipong maliit na bagay, bibwisit na ako. Parang, ito, magiging honest lang, parang, putang inang bansa to, nakakaburat na, lagi na lang ganito. Yung ganun na, Yeah. yung angst-filled ka na, yung Yeah. tipong pupunta ka sa, kukuha ka lang ng clearance or pipila ka sa embassy, tapos kukuha ka Oo. ng lahat, gina-judge ka, bakit po? Alam mo yon parang, ano ba, caveman ba tayo rito? Yeah. Yung ganun. Kaya yung nakuha ko na yung go signal ko na umalis, talagang, oh, okay na. Gusto ko na ng bagong senaryo. Gusto ko na ng ibang buhay. Tangina, no? Pero ngayon naman, syempre, aminin mo rin, may mga parts na, nakakamiss pala to. Oo. Nakakamiss pala to. 'Di ba? May mga Oo ganun. naman. Oo Mamimiss mo, naman. mamimiss Oo. mo. So parang in a way, naging guilty rin ako na, ba naman galit na galit ako dati, hindi naman dapat. Parang ganun talaga eh, ganun talaga eh. Nakaset tayo sa hard mode eh. Yeah. Yeah. Which is Ah. beneficial to us. Kasi ngayon, na nalagay ka sa medyo medium mode or napakita sa iyo yung easy mode, marirealize mo lahat ng hard mode na na-instill sa iyo, madali ka na mag-adjust. Yeah. Yeah. So, ano pang hihirap doon, 'di ba? Nasa Parang kaya mo na. generation din ata natin eh. Nasa generation ata Uy, natin na alam ko 'yan, napag-usapan namin niya kanina ng misis ko na yung yeah. mga kaidara natin, Yeah. bilis natin mag-cope. Mhm. Oo, parang kapag ka may problema ka, marunong kang sarilinin, tapos kaya mo rin i-solve on your own, tapos walang nakaalam. Yeah. Ikaw lang yung lumaban mag-isa. Aha. Either sa kwarto mo or ginawa mo, naglakad ka lang, Yeah. hindi ka nag-rant online. Kasi wala namang Yeah. online nung panahon na bata tayo, 'di ba? Oo. Parang sasarilinin mo lang talaga eh. Yeah, ganun nga. Pero ngayon, siyempre, nasa panahon Eh, na rin tayo na sinasabi nila na hindi rin maganda yung ganun, di ba? Na sinasarili mo kay maliit, kay malaki, pero siyempre minsan hindi nagiging mm, maganda ang epekto sa tao noon, di ba? ano talaga eh, hindi mo rin talaga pwede sabihin na mas okay dati or mas okay ngayon. Parang depende na talaga sa tao kung minsan kung anong support system mo sa bahay, yun ang panghahawakan mo eh, kahit may online pa o wala eh. Yeah, Oo. So, tangina. tas yung yung mga music din, 'di ba? Malaking epekto rin kasi yun eh. Mhm. Dati yung mga pinapakinggan natin, putya, may bandang suicidal tendencies, 'di ba? Parang Ah, nakakagatong siya pag una. Pero pag nabasa mo naman yung lyrics niya, dahil sobrang in your face sinasabi sa'yo magpakamatay ka na lang. Parang ikaw na yung mag-iisip for yourself na, hindi, mali ito. O kaya Slayer, di ba? Do you ah. wanna die? Parang sa akin, ay ko, hindi, mali ito. Hindi sila, expression lang to. So, kaya mo ihiwalay yung art Yeah. and So, Aha. yun. Yung mga gago rin kasi yung mga banda dati. Oo nga, Sobrang oo nga. blunt eh. So ano mga nakita mong pagkakaiba at adjustment mo na nang dumating ka diyan? Kumbaga syempre nakasanayan mo sa Pinas. Number one, weather, sabi mo, di ba? Weather, Iba. Ano weather. pa yung Mm. iba? Ah, Tapos na-realize ko rin dito na na walang pakialamanan talaga basically yung mga tao rito eh. 'Di ba parang Yeah. sa Pilipinas kasi dahil lang ganun tayo wired na bago ka lumabas ng bahay, baka sabihin paulit-ulit sinusuot ko or alam mo yung medyo Yeah. ganun. Mm-mm. Tapos parang wag na yan, nasuot mo na yan kahapon eh. Yung mga Mhm. kahit mukha kang Mickey Mouse dito tol, kahit Yeah. yung kung anong suot mo araw-araw yun, Mhm. wala silang pakialam. Wala nga silang Tapos pake. Oh, alam mo, oh, maporma kasi tayo mga Pilipino, pare. mas maporma nga tayo. Kaya nga Yeah. nagugulat ako. Parang laging saan mo nabili yan? Yung mga ganon, yung mga Tsaka, nakakausap ko. spatan mo sa, kunwari dyan, Mm.
Karamihan Oo, ng mapoporma, Pinoy. Di ba? maporme eh. Oo, pag Oo. may nakasalubong ako, todo supreme eh. Alam kong Pilipino eh. Hindi, pero yung To, sinasabi mo kanina na kahit paulit-ulit, oh, sa work ko, ganun ako eh. Parang, oo nga naman, di oh. ba? Kunwari, maglo-load ako mamayang gabi, Mm. tas yung suot ko ngayon, sinama ko sa load ko sa gabi, Oh, di edi yun pa rin. tuyo na siya bukas, hindi Oh, siya problema sa akin na suotin ulit. Di ba? Kumbaga naisip, ang akin, tangin na, utilitarian dito eh. tsaka, anong paki ko naman din sa mga katrabaho ko, di ba? Parang Oh, hindi ko naman sila, hindi kagaya sa pinoporma, Pilipinas. no? Wala ka namang Tsaka sa wala Pilipinas event. kasi mas ano eh, mas may pinagsamahan na yung mga tao eh. Mm, Kumbaga nagsimula tayo, alam mo yun, basta ganun eh, mas may mm, sense of community eh. Eh dito mm. parang, tangin Every nyo. man for himself Oo eh, na, medyo ganun. So, nakita ko oh, nga na ganun nga. Oo. Ano pa, mismo. pare? Ano Damit pa eh, ba? no? Damit talaga eh. Oo, kasi sa Pilipinas talaga big deal yun eh. Parang, ano Yan ako ang naman gago? suot mo. Lalabas akong ganyan, di ba? Lalabas ako nakaganyan. Ano ako gago? Yung mga ganong baduy pare, di ba? Yung mga baduy Yeah, na word. Oh. baduy. Oh, pangit pare, wag mo susuot yan, hindi bagay sa'yo. Yung mga ganun. Oh, basta ano, pero maganda ring training kasi pagdating mo dito, alam mo na kung paano ka ano eh. Alam mo na kung paano ka poposture eh. Punta ka ng sneaker event, alam mong ano ka eh, alam mong maangas ka rin eh. Yeah, legit ka, no? Legit. Oh, parang paduy na mga to. Ikaw na yung ganun, pare. Oo, oo, oo. Tangina, Ayun. no? Tapos ano pa ba? Parang yung dalawang yun eh. Tapos ano pa ba mga natutunan ko? Dito lahat ikaw gagawa eh. Hindi, sa atin very ano tayo eh. Very, yung mga lahat i-orderin mo lang, i-grab mo, di ba? Eh, Yes. dito mahal eh. Alam mo Mahal yun? nga. Oh. Oo. Yun yung tinatawag namin parang luho namin kapag walang pasok, tapos lalabas kami, kakain kami. Pero hindi araw-araw, alam mo yun, kasi Yeah. mauubos talaga pera mo eh. Mhm. Tsaka yun nga, matututo ka mag-stock up sa mga pagkain ng mga, dahil busy lahat ng mga tao, matututo ka ng mga mabilis lutuin, tsaka i-prepare. Yeah. Oo nga. Oo, Pero pare, oo. hindi rin maganda sa katawan natin kasi na ganun eh, no? Pero yun talaga yung Yun lifestyle talaga. dito eh, no? Oo, ang kinaganda, yun nga, dahil nga nag-shift ako, nag-vegetarian ako eh. Tapos ngayon, Oh. hindi na ako vegetarian, pescatarian, kumakain na ako ng isda, Mhm. seafood. Pero wala pa rin akong karne. So, Naalala ko nga nag-vegetarian ka. Kailan pa? ah, okay, 4 years na rin yata ako Puta, vegetarian. ganun lang? O, tapos recent lang ako, mga 2 months ago nag-decide na mag-seafood ulit. Hindi, akala ko dati pa na, nung Ay mga hindi. panahon na nagkakasabay tayo. Hindi ano lang Ano ako ka, noon. straight edge. Oo, wala pa rin akong inom tsaka ano eh. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hanggang ngayon. Mango juice lang tsaka So pare, ah, ano ang parang syempre hindi common sa atin yun sa Pilipinas, pare. Lalo na kung buhay musikero ka, di ba? oo, oo. Bakit yun ang naging desisyon mo? Well, parang una health, Kailan mo, ayokong kumbaga, nagsisimula pa lang ang Valley of Chrome, nasa isip mo na yun? Oo, kasi meron kasi kaming parang yung mga kamag-anak ko, lagi ako may nakikitang pattern na lagi nadeded si mga tito ko. Kasi lalakas uminom, lalakas mabisyo. Yeah, Tapos, yung okay lang yung vision na may moderation. yeah. Pero kilala ko kasi yung sarili ko na may addictive behavior ako eh. Mhm. So, na-figure out ko na earlier sa buhay ko na, okay, kung ganun yung ugali ko, hindi ko Ah, na siya dadalhin sa realm ng bisyo. Kasi alam ko, magiging pitfall ko yun. yeah. Oo, tapos yun nga, yung mga kamag-anak ko, nababalitaan ko na lang, tinutulan ng paa kasi Diabetic. yung mga ganun, parang, syempre ayaw mo rin naman nun, di ba? Yeah. Pero Oo, syempre, tsaka, ako, puta, hindi ko naiisip yun. Bata ako. Actually, ngayon, naisip ko, pero puta, minsan hindi pa rin sumusunod katawan ko eh. pero parang pumayat ka. Akala mo lang yun. Ha? Yun yung hugis ng mukha mo eh, hindi ka, Siguro, sana, sinusubukan ko, pero parang, hmm. Kamusta wala ba eh. Kamusta pakiramdam? Syempre pag tumatanda ako nararamdaman ko ngayon parang
may mga masakit na Matagal minsan. na. May Sa mga akin. iniinda ka ng ganun ng mga quiet battles mo. Yun yung Yes. tawag ko rin mga quiet battles na wala nga namang i-share ko pa sa mundo, di ba? Na post ko sa Ah. Facebook, ang sakit ng likod ko. Pangit naman, di ba? So, Yeah, pero pero, ano, mm, siguro mm. mga magsasampung taon na may lower back pain ako Oo, dahil sa pagtatato. oo nga, oo. Diyan ba, hindi ka nagtatato? Kakasimula ko lang. Yun ang ano. Yeah, so Yun. ano rin parang Mangyayari't mangyayari na yan. oo, 'di ba? Para dati kasi huminto ako nung pagdating ng COVID din. Kasi syempre, 'di Yun ba? eh. Oo, Oo. tapos nung nandito na kami o Mm. papunta na kami dito, yun ang sinasabi ng lahat. Tanga na magtattoo ka doon. Malaki bayad ng tattoo dito. Yes. Oh, yun. So syempre, ano sa utak ko noon, hindi, okay na yun. Kumbaga, Oo. kukuha nila ako ng kung ano mang stable na Regular job. oo, 'di ba? Mm. Okay na ako. Pero Mm. nung nagsimula ako nung May nagpa-physio ako ng likod ko. Oo. Naramdaman ko pare ang laki ng naging improvement. Nagkaroon talaga siya Oh. ng sobrang ginhawa. Ah, So napabalik ka. naisip ko na parang oo nga no, tangina, Oo. baka pwede no. Mm. So ngayon sinimulan ko na ulit pero maliliit lang ginagawa ko. Mga Pilipino rin or meron ng mga ano? Konti pa Yung lang ginawan ko pero mga Pinoy. Although yun nga, kakalat na yan. yun nga unti-unti Oo. ganun din baby steps. Gusto kong nag-a-adjust pa rin kami ng ano ngayon dahil kaka-graduate lang ni Mrs. Mm. So kakakuha lang niya ng full-time na trabaho. Oo. Anong field ba, SB mo? Ang tinapos niya is sport and event marketing tsaka event management. Siya solid rin. Ayos yan. Yeah. So, Oo. kumbaga, nung dumating kami, habang Oo. buhay estudyante siya, Mm. nag-full-time ako, di ba? Kumbaga, Oo. okay, ako muna yung Ikaw muna. oo. So ngayon na nakakuha siya ng steady na day job, Oo. Yan na. ine-explore ko na ngayon to. Ayos Yun. yan. Oo, ganun. Oo. Pero Oo. mukhang okay naman. Hopefully Mm. okay talaga. Dahil syempre hindi naman natin malalaman pero so far so good. Tsaka kumbaga ano ba, mas nagko-complement sa oras ng isa't isa. Parang Oo. yun kasi ganun kumbaga pamilya 'di ba? Hindi pwedeng Mm. parang basta Mm. rat-rat ka lang ng rat-rat, 'di ba? So Oo. Calculated. yes, yun. So mas ano, kumbaga mas nag-fit sa puzzle tong mga pinaplano ngayon kanya unti-unti. Yun. Yun ang kinaganda rin ngayon na parang dahil nga nag-start ka ng bago, nare-realize mo na yung mga importante, yung mga, alam Yes. mo yun, na-align mo ng konti. Yeah, tsaka nagsimula tayo, nag-restart tayo, nag-reset button tayo ng mas may utak na, Oo, oo. 'di ba? Kasi yung mga mistakes mo sa dati, Yeah. diba? Pagdala mo dito, syempre, ayaw mo na ulitin. Yes, ganun nga. Kumbaga mas Oo, may gusto mo. wisdom ka na. So mas With may age, dude. diskarte ka na. Oo, 'di ba? Oo. Yun siya. Oo. Tangina na. Age Pero is sa akin talaga pag sinasabi sa akin yung mga, wala, matanda ka na, ganun, gagi, age is power, akala mo. yeah, Marami tsaka akong hindi alam when I was 25 compared to now. Alam mo yun? hindi tsaka ano siya, sa akin reward. Mm. Reward ang age dahil hindi naman lahat Totoo. 'di ba? Hindi ka aabot, Oo. maraming hindi umaabot sa edad natin. Yun ang pinaka, parang, kasi lahat, kung wala kang age, yung hindi ka nag-age, wala kang magagawang iba. Yeah, Tigil ka na nun. Yun tapos na ka yung na. stop Oo. button mo. Oo. Oo, yun na nga. Kanya syempre kasi kunwari magulang ko para sa Mm. nila ang hirap na ganyan, ang hirap ganyan, ang hirap ganoon. Oh, gets ko, 'di ba? Syempre, ilang Mm. taon na rin. Pero yun yung kapalit dahil buhay ka pa eh. Hindi ka naman pwedeng ganyang age na as in Oo. parang ganitong lifestyle, 'di ba? Hindi uubra, pare. Kailangan May talaga. certain adjustments ka every year. Yeah. Na parang kung dati ganito ka, hindi na pwede next year. So, sa pagkanta mo ba, nasasabi mo na naramdaman mo yung naging factor na ba ang edad? Mm.
Sa akin personally hindi. Yung pagsigaw, Oo. yung hindi eh. Parang na kasing ano sa akin, parang muscle memory ko na. So tingin mo kahit 60 years old ka, 70 years old Hindi. ka. Malalagyan ko rin siya ng ano. Kung the same way na in-announce ko na okay sa VOC, tigil muna tayo. Parang ganon. Yeah. Parang alam ko rin kung hanggang kailan lang. Na minsan kasi hindi lang sa pakiramdam mo eh. Minsan ang sagwa na rin, di ba? Parang Di murang ba? kamatis, ganun. Oo, parang susubukan mo na rin. Ikaw na mismo magiging best judge mo eh. Yeah. Yeah. Hindi ka na maghihintay ng judge na i-judge ka ng iba eh. Parang bakit naman ako makikinig sa inyo? Makikinig ako sa sarili ko kung kailan ako titigil. Si Kirk Yeah. Hammett, di ba? Sabi niya. Ano Hindi daw sabi niya niya? ma-imagine na titigil siya sa Metallica. Aha. Mamamatay siya sa Metallica. Well, you have to respect that. Yun yung Oo. Oo. Hindi, kasi commitment. nung isang araw, Oh. nanonood din ako may nakita ako isang reel ng AC/DC na live. Mm. Mm. Tapos sinasabi nila, ang caption is parang kailangan malaman nila kung kailan mag-quit. Yeah? Something like that. Si Angus Young to, no? Oo, ganun. Iba na yung itsura eh. Oh, Yeah, oh. pero ang sinasabi rin ng iba sa comments na parang, Mm. kumbaga, sa ganyang edad, ginagawa pa rin nila yan. Dapat, Gift yun. oo, dapat respetuhin mo yun dahil yan yung ginawa nila ever since at may puso pa rin sila para gawin. Yeah? So, Pwede mababalik, namang magstay na lang siya sa bahay eh, di ba? pero mababalik tayo sa usapan ulit kanina kay Vince Neil sa Motley Crue. Mm. 'Di ba? Pero kay Vince Neil, kailangan niyang itigil na. Kay Vince Neil kasi, halata naman kasing cash grab. Tapos tinanggal pa nila yung isang integral na member nila na Yes, hindi Nick di ba? Mars. Kinupal nila eh. Oo nga. So parang alam mong ano eh, alam mong para mas malaki kaya natin tanggalin natin si ano, tanggalin natin si Kuya. Kaya ganun na rin lang yung disrespect sa kanila na very dishonest place kasi yung pinanggagalingan Yes, ninyo eh. Tas yes. he can't sing for shit na may puso. Alam mo naman pag si Axl Rose irerespeto ko pa eh. Yeah. Na gumagalaw-galaw pa siya kahit tunog Mickey Mouse na siya eh. Hindi, pero Si- yung GNR sa Pilipinas noong 20... Magaling. Oo, di ba? Oo. Hindi ko napanood sa actual, napanood ko sa YouTube pero nagalingan ako. Oo, Nagsisi nga ako pare. eh. Solid. Kumbaga, Feeling ko pag gusto ni Axl Rose, bawa yung gig nila. Okay, wala muna kayong gig ng 2 linggo pagkatapos nito. Say Bibigay Axl, niya. tatalo ko to, di ba? Pero kapag sinabing, okay, bukas London, tapos ganyan, tapos pupunta pa kayong Japan, tapos sabihin si Axl, sige, dito na lang muna. nagre-reserba, no? Nagre-reserba yon nagtitira. feeling ko. Kasi edad na niya, yung stamina niya mababa na. Pero yung talent nandun pa, ginagawa niya paminsan-minsan yung may grit eh. Mhm. Nararamdaman, yung lalagyan niya ng ganun. Yeah. Pero pag yung matataas na, mini Mickey Mouse na lang niya. Mickey Mouse talaga eh. Kasi alam niya sigurong makaka-detrimental yun sa magiging sunod niyang performances Yes. eh. Rather, i-distribute niya yung power niya sa iba-ibang lugar na nakita na okay, nagawa niya consistently kesa isang todo bigay tapos 5 bulok, di ba? Ganyan ang nakita ko rin kay Hetfield nung 90s pa lang eh. Nung biglang nag-iba na yung boses niya sa mga show eh, no? Nawala yung ano, di ba? Nawala yung grit. garalgal. Pero parang yun nga eh, parang tumutur ka ng buong taon. Alam mo Realistic lang siya. yan? Oo, di ba? Kailangan niyang i-adjust dahil hindi siya tatagal. Ganun. Hindi pwedeng boses justice for all sa lahat ng Yeah. state na tutugtugan niya. Kahit nung Binge and Purge. Yun nga, doon ko Nararamdaman naramdaman mo na eh. nagsimula. Oo, doon ko naramdaman. Nagiging actual singing na eh, no? Hindi Yeah. na yung, hindi na Hindi na bark. throaty. Hindi na. Hindi na. Oo. So, ikaw ba, dati nung panahon na ratratang kayo sa tour, kinailangan mong gawin na ganun? Oo, may mga may mga emergency voices ako pagka alam kong parang okay, hanggang ganito pa kami. Alam mo yun? Ano yun? Na-discover mo siya dahil nabigla ka sa tour o alam mo na pinaghandaan mo na ganun? Early on pa, mga 2003, dumura ako ng dugo. Ano? Dumura ako ng dugo sa Sa isang gig? sa unang gig, sa isa sa mga gig namin sa tayo-tayo pa yun sa Alabang. Rock radio. Oo, yung mga ganun. Tapos punta akong banyo. Ganun, shit, dugo to Sabi ko, pucha, maling way ako sumisigaw. Kasi may dugo.
Oo. Tapos inaral ko yung paano sumigaw ng comfortable ako na walang nadadamage sa akin. Mhm. So yun, I So, guess yun yung pinaka natutunan ko early on. Kaya hindi na ako na-injure. paano mo matututunan yung ganun? So, ako kasi pare, Mm. hindi ko kaya Mm. yung mga ginagawa mo, so hindi ko alam kung paano matututunan yun. Di ba? Ah, hindi parang kasi dapat makahanap ka ng fine line between parang creating that sound na Hindi na magagawa mo stressful. consistently. Na magagawa mo consistently na hindi mo isasakripisyo yung actual na speaking voice mo. Kasi pag yun, nagtatag of war na sila, it's either paus kang kumanta or paus ka magsalita. Oo, oo. Wow. O, Na ganun ako dati. ang hirap, Lagi. 'di ba? Ang hirap. Oo. O, ang naging kaibigan ko nung mga time na tumutungga ako ng actual na honey. Hindi ba mas problema yun dahil malapot sa lalamunan yun? Sa akin nakakatulong yun eh. Parang kino-quote niya yung injured part ng throat ko. Oh, Wala akong shit. tiningnan doktor nun, tol. Nag-self-medicate lang ako. Tapos medyo praning ako. Sabi ko, "Shit, baka ikamatay ko to." Pero sabi, honey daw eh, honey. Parang sabi ko, sige, bili ako ng isang bote nung talagang purong honey. Lalagyan Puta. ko lang ng konting tubig. Dala-dala ko yun, naka-mineral water bottle sa gig. Tinutungga akong gano'n. Ang lagkit. Fuck! Mm. Bumabalot siya sa lalamunan ko. Tapos parang, uy, okay sumaswabe na. Parang motor oil. Tangina, susubukan ko yun, pare. Honey naman kasi may mga healing property siya eh. Aha. Yun nga lang, may kaakibat na diabetes yun so sobrang tamis, di ba? So in moderation. Okay. Oh, So, pero pay pakwa tol, yung pay pakwa na candy. dati ginagamit ko yun, pay pakwa. Pero sabi Namimiss ko nila nga eh. parang fuck, ano daw yun eh, ewan ko, may masamang ingredient, may chemical na Bat ears pa. parang ginagamit daw sa parang formalin. Ewan ko sa, May alam mo yun. fetus daw yun eh. Tinadtad na fetus. Kaya may Tangina, no? chunks, no? Pang Kadiri, death di ba? metal talaga yun, pare, ibig Oh, sabihin. ganda boys ko yun. Sa lahat din hindi Oo. nakakaalam, no? Pare, Mm. yung album launch nyo ng Love and Devotion. Mm. Tumugtog kami doon. Oh, dude. Ang saya nun. Tapos, doon ko rin nakita si Reg na nakikipag-slaman. Yeah. Tapos, inislam siya nung hardcore dude na sobrang tangkad. Tangina, hindi ko na Parang maalala na eksena sa gano'n. parang eksena sa Dragon Ball, oh. Sinugod ni Reg, pagsugod ni Reg, tinulak rin siya tapos parang napaatras si Reg. Ah, Parang alam mo, Dragon slow Ball mo nga. ko nakita. Sumugod ulit. Sumugod ulit siya. Badass ni Reg eh. Sabi ko, talagang ayaw patalo na yung lupit. Habang tumutugtog kami. Sa ano yan eh, Nanonood no? ako. Sa Galleria Sa ba? Gasoline Alley. Gasoline Alley. Saan yun? Galleria o Mega Mall? Galleria, sa baba. Oo, pare. Na Isa sa mga. ang isa sa mga naalala ko sa araw na yun, Chong. Mm. Pumunta ako na maaga sa Galleria dahil nga launch nyo. Mm. Sabi ko, tangina, manonood ako sine, magtitrip ako doon. Oo. What time ka Puta, nagpunta? alam What mo time ko ka na, nagpunta? ewan ko, tanghali, hapon. Alam mo kung ano Mm. napanood ko sine, pare? Tapos wala akong Ah, idea kung ano yung papanoorin ko. Basta titingin na lang ako doon, ganun. ah. White Chicks, man. White Talaga? Chicks, pare. Oh, wala akong idea kung ano yung So White Chicks. ikaw lang mag-isa. Nanood Yeah. ka Mahilig ako before. mag-trip mag-isa talaga. Ako rin ganyan din. Pero Ah. pero pucha of all films, no. Oo, yun na nga. So hindi ko rin alam kung na ganun siya nakakatawa. So mag-isa lang ako doon, pare. So Tumatawa ng natuwa ka naman. Oo, puta. Oh, Terry Crews, di ba? Yung hindi na ginagawa niya. pwede yung ganong humor na yun, ano? Hindi na pwede yun. Alam mo ba yung nangyari sa Rush Hour? Yung parang nilagay sila sa isang station or streaming platform tas talagang may malaking disclaimer sa umpisa Rush Hour, na Chris Tucker? sinasabi na parang to the effect na ginawa tong pelikulang to nung mga panahon na iba pa ang mundo. May mga humor dito na hindi na nag-a-apply sa buhay ngayon, sa mga sitwasyon ngayon, kaya parang panuurin ninyo with an open mind. Something to that effect. Tawa ko Yeah. ng tawa, kailangan pa nilang ganunin. I-explain, no? Pero Ang ganda-ganda nun eh. pwede, tsaka ano ang Ang ganda-ganda ng palabas. inappropriate? Ano ang inappropriate doon? Wala, yung alam mo na si Jackie Chan, 'di ba? Yung mga banter nila ni Chris Tucker, mga race jokes nila. Pero Okay. balanse yung race jokes nila dun Yeah. eh. Pag may Yeah. sinabi yung isa, may bark back yung isa eh. Tapos parang
nakakatawa yung ano eh, 'di ba? Yung You, Me, alaalala mo 'yun? Ah. Yun, marami raw, wala man ako nakitang nagalit dun. Tangina talaga, ah. Lahat ng kilala ko natatawa dun eh. Yeah. Oo, siguro sobrang lambot mo ng tao pag nagalit ka dun. Hindi, Siguro tsaka, mga ilang beses ko na pinanood yun, yung 1, 2, and 3. aha. Oh, dahil lang pag gusto ko matawa kahit alam ko na yung sunod na linya, papanoorin ko pa Yeah, rin. oo naman pare. Oo. Chris Tucker, isa sa mga paborito ko talaga na komedyante, yung meron siyang movie bago pa ng Rush Hour, yung Ano Money to? Talks. Oh, hanapin ko nga. Sila ni Meron ba sa Charlie net? Sheen. Oo pare, yun ang Money ako Talks. trip na trip ko yan. Charlie Sheen kasama niya doon. Shit, yung mga ano no, yung mga partner movies. Yeah, yeah. Oo, Pero gustong yan, gusto tsaka ko syempre yan. Friday, 'di ba? Sila ni Ice Cube. Oo, pagito Pero, pa siya ron. pero yung Money Talks, patan mo yun pare. Money Talks. Dalita. Yeah. Money Talks Patan mo na. na dyan. Sige. Sige. Ano na, mai-save yan. Sa Rohel, so ano Oo. lifestyle mo dyan? Anong everyday mong routine? De kasi ako, ano, may mga work pa rin naman akong, ano, nasa Pilipinas. So So, yung most ng work mo is sa Pilipinas pa rin? actually, may nagkaroon na ako ng mga writing jobs dito, pero hindi siya steady. Ngayon, wala, nag-aantay ako eh. Mhm. Tapos, ang pinaka, ano ko pa rin, bread and butter ko, nasa Pilipinas pa rin yung mga writing. So, pagigising ako umaga, nakahanda na yun, may mga gagawin na ako. Kasi baliktad ng oras eh, gabi sa Pilipinas, dito umaga eh. So, Aha. yung gagawin ko ngayon, yun yung gagamitin kinabukasan. Ano mo yun? Solid. Oo, swak, Oo, swak so, lang. so mag-uumpisa pagising ko, kape. Mhm. Tapos, bababa na ako dito sa basement, dito na ako magtatrabaho. Sarap. Tapos yung misis ko naman, ang pasok kasi niya, mga 1. So, Okay. ako na responsible for for Sa bahay. kakainin namin. Oo, Yeah. kasi kami pag kumain kami tol, lunch na agad. Yeah. Yeah. Oo, hindi kami nagbe-breakfast. Mhm. Dito pala natutunan ko yun kasi iba yung lifestyle dito ng misis ko nung nag-arrive ako. Aha. Medyo yung misis ko very ano yun sa germs na galing sa labas. Yung Yeah. mga ganon. So, may certain point na hanggang dun lang yung mga sapatos kong sinusuot. Yeah. Yeah. Aha. Or it's either yun or linisin ko saka ako ipasok. Parang practice din talaga dito na ang sapatos na sa labas eh, no? Oo, Hindi uso na sa nakasapatos ka sa loob eh, no? Pilipinas, pasok ka sa loob eh. Di Yeah. ba? Yeah. At Oo. least sa household namin wala, Sa hindi amin kami din ganun. ganun, na lumaki Oo, ako na ganun, normal pasok, normal lang na ganun. tas maglilinis na lang every weekend for Yeah. maintenance, di ba? Pero dito, yun nga, meron kang tsinelas talaga pang dito lang. Yeah. May Oo nga. tsinelas ka pag lalabas ka. Yun, isang adjustment yun sa akin. Tapos yung damit mo, alam mo yun, parang Yeah. pag nasuot mo na ganyan, sa labas mo na lang susuot yan. Wag mo na susuot yan dito sa loob. Yes, yes. Kasi nga iba rin ang mutation ng germs dito dahil malamig, pare. Yun yung totoo talaga siya eh. Hindi katulad sa Pilipinas, bago makaporma yung germs, gaganon Patay pa lang na. siya. Sunog na. Oo nga, no? Di, May sense na ganun, no? dito yung germs dito may time pa sila mag-usap eh. Dun tayo sa manok, Pero pare. hindi ba pare mas nabubuhay ang germs sa mas mainit na condition? Debatable siya, no? Pero ako, ang teorya ko, mas nabubuhay sila sa cold, eh. Yeah. Ikaw ba? Tingin mo? Ako, Hindi. Ngayon na sinasabi mo yan, nakita ko na kumbaga parang may sense dahil iba yung amoy ng hangin sa North America, iba sa Pilipinas kasi. sa Pilipinas kasi parang, tsaka, ewan ko, correct me if I'm wrong, pero mas immune tayong mga Pilipino sa sakit compared sa mga nandito. Mas matagal tayo tablan, dude. Isa yun. Pangalawa, Mm. mas hindi lang tayo umiinda ng sakit dahil sa pagiging third world natin na kailangan natin Resistant. magtrabaho. Di ba? Oo. Ewan ko, parang nagkaroon na tayo ng built-in resistance sa mga Yeah. elements eh. So Yeah, pagdating sa dito, tap water ng Pilipinas na hindi kasing tsaka yung init, 'di ba? Parang hinahanap ng mga kanu pag pupunta ng Pilipinas, ganyan. Go to Palawan, I like the sun, 'di ba? Ganon. yeah. Tayo naman galit na galit tayo sa araw. Yeah. Pagdating naman dito, Oo. pagdating dito hinahanap mo ng konti, 'di ba? Alin?
Ang araw? Medyo parang uy, ang sarap kumaraw ng konti. Pero wag na, okay na yun, hanggang Oo, dyan lang. okay. Ako, ayoko ng araw dito, pare. Kapag yan na, medyo summer na, nakikita ko yung mga taga dito. Enjoy Lumalabas na sila. nakahubo, 'di ba? Oo, Oo. tsaka pinag-uusapan, oh, weather's nice, ganyan-ganyan. Ay sa Pilipinas sasabihin, ay ano, may asawa ka na pala, ilang taon na kayo, tapos sasabihin, wala pa kayong anak. Yung mga Ah, ganun, walang ganun dito. You don't say that to other people Yes, na, ba't yes, wala yes. pa kayong anak? Mau-offend yun. Oo nga, oo nga. Oh, Ganun sa yun. atin, very ano na yun eh. Very common tito speak Ah. na yun eh, di ba? Hindi, Tita pero speak. sa panahon ngayon, nakikita ko rin na medyo Naglilelo na. nare-realize na nila na hindi pala siya ganun ka-appropriate, no? Oh, tsaka yung ano, yung usual banter na, oh, tumaba ka. Yeah, yeah, oo nga. Hindi pwede dito, hindi mo sasabihin basta-basta yun. Unless super close mo. At kapwa Pilipino mo rin. Pero hindi na pwede yun eh. Ang pangit Yeah. kasi. Siguro nga, pare. Siguro nga. Oh, dito mas polite sila. Yeah. Oh, may ganun eh. Parang very, very big requirement yung pagiging polite dito. Yes, yes, Mas yes. magaspang lang tayo ng konti. Oh, yun na nga. Third world discipline, pare. Oo, iba. We're cut from a different cloth talaga. Yeah. Oo. Tapos pagdating dyan, pare, Mm. kamusta ang cannabis laws dyan? May aware ka ba? Open dito. Kumbaga may mga dispensary na... Oo, meron. Okay. Yung Okay. yung misis ko tsaka kapatid niya nagda-double dun dati, parang pagka nasi-stress or Yeah. yung meron silang mga kamag-anak na mabilis ma-agit. So parang laging solusyon, parang tingnan mo nga ng ano yan, tingnan mo nga ng parang candy yan or something chewable Yeah. na pwede, kasi nakakatulong talaga eh. Mhm. Oo, nakaka-aid siya sa sleep, yung mga ganun mga na Pero yung kahit dyan, hindi ka nagiging curious. hindi ko naman siya nakikitang need. Kasi ako, mabilis din ako makatulog talaga eh. Unless namumroblema ako about something. Okay. Oh, ano Yeah. lang, parang, pero hindi ko rin siya binabaril na especially kung medical naman yung purpose niya. Yeah. Bawa, Yeah. kailangan ko talaga or ano, open akong Para sa iyo ang marijuana ay mas medicine kaysa drug. in Kaysa a way. recreational drug. Oo, pero hindi ko rin siya binabaril kasi alam kong maganda rin. Wala tayong magagandang mga music kung hindi ginamit yan ng mga idol natin. Di ba? Oo. Pare, Ah, kung yan ang mm, mm, argumento mo, mm. dapat okay din ang mushrooms tsaka acid. Ano talaga eh, sa akin kasi, parang personal choice ko yung straight edge. Pero kapag nakikita kong nagbe-benefit naman yung taong gumagamit, tapos wala naman siyang sinasaktang tao, alam niya yung limits niya. Respetado mo yan. Oo, parang ako yata yung straight edge na tao na maraming kapaligid na stoners na walang naging problema. Hindi ka preacher kasi, di ba? Hindi, parang dude, kung nagwo-work sa akin, hindi naman porke nagwo-work sa akin, magwo-work sa'yo eh. Hindi naman ako bubuo ng kulto eh. Yeah. Oh, kaya nga kami nag-work sa VOC. Kasi kanya-kanya silang indulgence lifestyle pero walang pilitan. Yeah. Kanya-kanyang alam nila pag ako gusto ko lang matulog sa hotel room, hindi ako isasama sa inuman nila. Yeah. Kita-kits na lang bukas para maayos yung boses ko. Yung mga ganong Oo. oo. Pero alam mo, iba rin kasi talaga ang disiplina dapat sa bokalista dahil hindi kagaya ng gitara na kahoy yan eh. Oo, ano eh, physical, parang drummer din, di ba? Pag Mm. drummer nyo, wasak rin yung tugtog nyo bukas. Yes. Oo. Pero Oh. sa drummer nga, kahit ano sabihin mo, may hardware eh. Oo May nga. pinapalo ka eh, di ba? Tsaka ngayon may mga daya na yung drums eh, di ba? Gaya ng ano. Naka-pre-record na yung mga pedal. Talaga? Oo, yung iba naka-trigger na lang lahat. Yung Marami ng ganun eh. yan din ang isa sa para sa akin parang ano ba? Mm. Ano ba ang tamang term? Pero 'di ba parang naging Technology eh. magkakatunog eh. Naging magkakatunog dahil sa Oo, triggers eh. parang yun rin isang hinahanap ko, yung naghahanap ako ng banda dito. Ayoko magtunog modern metalcore. Yes. Ayoko. Tapos yung lulunurin mo sa synths.
Ayoko ng ganun, men eh. Parang nawawala. Tapos kakanta yung vokalista, tataka ka, bakit parang dalawa? Kasi Mhm. naka-pre-record na yung sigaw niya. Tapos gagawa na lang siya ng bare minimum. Daya eh, naaasar Ah, ako. Parang, ah, wag ka na lang magbanda kung ganyan, di ba? Kung di mo masigaw sa harap ko, pag magkaharap tayo, wag mo na lang gawin. Loko aha. mo ako eh. So, kailan para sa'yo Oh. nagiging Hmm. justifiable ang, kumbaga, ang pre-recorded layers sa live music? Halimbawa, may ni-record kayo na nilagyan nyo ng orchestra. Hindi nyo Okay. naman mare-replicate yun hindi naman kayo makakapag S&M Metallica, di ba? Yeah. Or walang available na keyboardist na i-replicate yung keyboards dun sa kanta. Layers, ganun. Okay lang Yeah. yun. Or Yeah. kung isa yung gitarista nyo, tapos originally may rhythm guitars siya sa recording. Okay na Pag sa'yo yun. nag-solo, okay lang yun. Pero Lusot yung, na yun. Lusot na yun. oo, kasi tumutugtog ka pa rin naman eh. Ang Yeah. naiinis ako yung nililip sync lang. May mga ganun talagang mga deathcore na banda dito Oh. eh. So Oh, basta tumutugtog pa rin yung mga instrumentalist at kumakanta pa rin yung vocalista. Lusot sa oo. iyo 'yun. Ikaw ba? Added layer lang naman siya eh. Hindi kasi ako, kung ako ang masusunod, kunwari may sarili akong banda, hindi ko trip na Banda. may ganun. Hindi ko trip na may Oo. ganun. Kumbaga, isa yan sa dilemma ko sa rap. Kanya hindi ko Oo. masyado trip ang naka -1. Ako complaint ko sa mga rapper. May, Parang alam ko na yan, may backing day. vocal track na. Daya eh. Kakantayin lang yung unang dalawang para tapos may sasagot na. Tapos Yeah. alam mo naman kaya naman niya gawin. Yeah. Yeah. Dinadaan lang Tsaka niya sa dapat kaya mo siyang gawin. Parang yun nga yung point eh, 'di ba? yun nga Rap yung siya. barometer, yun nga yung barometer ng skill level mo eh. Yeah. Kaya ka nga angat sa iba eh. Kaya ka nasa entablado, kaya may mga tao sa baba. Ngayon, kung kaya na gawin ng mga tao sa baba yan, magma-1 ka na rin lang dyan na may daya. Wag Yeah. na lang. Yeah. Oh, mas Yeah. gusto ko pa makita na naghihingalong bokalista Aha. na out of breath, nawawalan ng cue. Yeah. Kaysa Mas sa gusto ko pa may yun plus eh. one. Kaysa sa may plus Oo. one. Mas gusto ko pa Ah. magbayad, makita ko Metallica, sumasabit si Si Lars Lars. tsaka si James, tapos nagagalit si James. Hoy, bagala mo! Nakita ko Yeah, yun, yeah, tawa ko yeah. ng tawa eh. Gagalit siya eh. Mas organic eh, no? Oo. Oo. Pero hindi naman ako opposed dun sa mga naka-metronome na drummer. Kasi pang professional level, Yeah, yeah. ano rin yun eh. Iba rin yung, Ibang ang skill hirap rin yun, kasi, pare. iba na kasi yung school ni Lombardo na kung kailan niya gusto bumilis, bibilis siya. Si Raulo yun. Di ba? Ah. Nagagalit si Kerry King, pare. Ang bilis ng Angel of Death eh. Hindi siya makahabol. Oo. Ay, na. Mm-hmm. Tapos eto, uwi ka sa Pinas ng kailan? Early September kasi yung dutdutan 15 eh, second week ng September. So para makapag-ensayo pa kami. Gaano katagal kayo sa Pinas? Halos 2 buwan ako. Sarap! Oo, tatry ko rin na maghanap ng mga trabaho para madadala ko dito. Oh, okay. Tapos kasi ang dami kong hahakuting gamit dun. Iniwan Yung mga iniwan stuff mong ko. iniwan mong Mga mga collection ko. koleksyon. Oh, Yeah. yung iba nare-realize ko walang bumibili doon. Pero pag Okay. dito nilagay ko yun dito, ubos. Oh. Alam mo pare, Oo. yung utol ni Mrs. Mm. Marami ring koleksyon ng laruan. Oo. Dinala niya dito. Oo, binebenta niya or May mga tinago? nabenta na siya ng matataas ang presyo, pare. Ganun nga pati sneakers. Yeah. Sneakers parang sa atin hindi pinapansin pagdating dito. Alam mo yun, grail Yeah. ng mga tao. Pare, isa rin sa na-overlook ng casual na tao is yung hirap na lumipat, mag-migrate. So yung buong buhay mo, Dala mo. hindi nga madadala eh. Pagkakasyahin mo kung ano mapapagkasya mo sa loob ng 2 maleta lang eh, no? Sobrang thankful ko na nagkaroon ako ng mga kaibigan na mga nagba-back and forth na nahihingan ko ng favor. Solid. Parang meron akong friend si John. Mm. May banda rin yun. Tapos umuwi-uwi siyang Batangas. Pag nasa Mhm. Batangas siya, papadala ko yung mga 6 na sapatos ko. Dadalhin niya yun, pare. Solid. Isisiksik niya sa balikbayan box niya pabalik. Tapos pag nandun na, isiship niya sa akin papunta dito sa Chicago. Saan siya based? Arizona. Layo, no?
So yung sapatos ko nag-cross country na kung Yeah. saan-saan. Tapos nakakarating, sabi ko mainit-init pa pagdating dito. Eh. Tangina na solid. Ako kasi Oo, pare, mm, karamihan ng collection ko, stuff mo, iniwan mo. medyo, tsaka dinispose ko na. Dahil, Binenta mo or medyo ganun. oh. Kakalungkot na ano, pero wala eh. Ako tinry kong ikram yung mga talagang may value sa akin. Naging successful naman ako. Siguro masabihin natin mga 70 or 80% nandito na ngayon. Solid. Oo, yung mga sneakers, yung mga laruan, So ano ganun. ang mga collection mo talaga sa Pilipinas na binitbit mo na nandyan na? Laruan, sneakers, ano pa? Laruan, sneakers, mostly yun lang naman eh. Konting memorabilia, yung mga signed memorabilia na inokolekta ko. May mapakita Ayun. pala ako sa'yo. Ano? Since pareho tayong fan ng Wu-Tang. Damn. Oh! Fuck, nakita ko nga nung isang araw, pinost mo ata yan ah. Ang mura ko lang nabili to. Pero ayun, nandito to. Tangina Tsaka solid. tatago ko na talaga to kasi ka-birthday ko pala si Riza. Pare, nalaman ko kahapon dun. Tangina na. Oo. Kamusta pala yung ano? Kumanta sila ng happy birthday. Feeling ko ako rin yung kinakanta ng happy birthday. Pare, kasi Nag-thank you ka? July 5. Nag-thank you ka ba? Gumanon din ako eh. July 5, pare. Sabi ko, shit. Tapos RSA ako. Tapos RZA siya. Oh, shit. Oo nga, no? Ikaw yung Pinoy Oh. version, Reza. Sigsag Sigilar. Kamusta? Kamusta Oh. yung show kagabi? Utang. Sobrang pushing 36 chambers inano nila eh. Buong album. Halos eh. Oo eh. Yeah. Oo. Tapos hype na hype yung mga tao talaga yung 36 chamber songs. Pero alam mo yung mga may edad na kapag medyo recent na yung tinutugtog Hindi uupo. nila alam. Oo. Uupo. Tapos pagka nararamdaman na nila na hype na kagad yung kanta, tatayo. Siya may mga edad na rin kasi yung mga tao, dude. Talaga, yung mga pumunta doon, medyo Oo, tito meron, may, levels. may nakasaklay pa eh. Pero Yung senior na, marami bang mga medyo teenager o early 20s ang na dami. Ang talaga dami. Oo, mga bata. nakapenetrate sila sa ganung demographic, no? Mga anak na yun ng mga fans na nauna. Oh, Tapos may okay. mga asawa, lahat sila nakawutang. Alam mo yun? Big. Nauna nga Yeah. sabi ko kasi may wutang na t-shirt ako dito. Susuot ko ba bukas to? Tapos sabi ko, ay wag ba to yun? Pagkita ko lahat nakawutang. Oh, Inggit ako. Sabi ko, shit, bili nga ako ng cup. Bumili ako ng cup. Wutang! Ganun. Pero dun ko na-realize, ang daming metal, dude. Daming talaga. hardcore, ang daming metal, ang daming naka-Metallica, ang daming naka-Slayer. Astig. Tapos makakasalubong mo, tapos parang meron ka lang parang nod of approval na, Yeah. Tito Gets natin isa't Cassie. isa. Gets natin isa't isa. Oo. Ang suot ko kahapon na t-shirt, Passhead eh. Yung artist Solid. ng Yeah, Metallica. yeah, yeah. Tapos tiningnan ako nung may isang naka-integrity na naka-spacer na todo balbas. Hindi ako ganun sa akin. Tapos parang ako, ginanon ko lang, parang metal, hardcore, ayos. Parang ganun. May ganun lang na nod of respect. Yeah. Tapos Solid. pagliko kong ganun, may naka-Earth Crisis. Sabi ko, naka-Earth Crisis, straight edge. Tapos nasa Wu-Tang. Yeah. Kasi nga, yun yung ginawa ng Wu-Tang na ano niya yung generations tsaka genre ng music na hindi naman porke metal ka hindi mo magugustuhan. Yeah. Oo nga. 'Di ba? Iba Parang eh, iba eh. isa sila sa mga hip-hop na swak sa metal eh. Parang ganun siya eh. Tsaka yung kasi, ewan ko, may something talaga sa ma-share ko lang na parang binili ko yung 36 chambers sa Recto. Unang-unang trip ko sa Recto. Naghahanap ako ng bootleg tape. So, dalawang tape yun. 36 chambers ng Wu-Tang at saka Set It Off ng Madball. Anong taon to? 1996 or 1997. Yeah. First time ko mag-commute sa Recto, dude. Takot na takot ako. takot. Tapos yung pamasahe ko talagang bilang na bilang kasi pag nahulugan ako ng 10 pesos doon, hindi na ako makakauwi Yari pabalik. na. Yeah. Tapos yung tape 120 bootleg. Yung cassette yung picture pa yung cover. Yung pinicturean talaga na tinupi lang. Oh, 150, shit. Okay. 140 or 150 isa. So yun, yung 36 chambers tsaka Madball. Una, pinakinggan yung Madball. Sabi ko, magaling to, hardcore, ganyan. Pero nung sinala ko yung Wu-Tang, nalimutan ko yung Madball. Tangina na. Sabi ko, dapat pala, naghanap pa ako ng Wu-Tang eh. Astig. Oo, Pare. pero
Mm-mm. Yan yung medyo ganyan panahon din na Na-discover mo? oo pero na una ko atang narinig ang Wu-Tang. Mm. Ngayon sinusubukan ko. Sa tingin ko narinig ko lang sila una sa High School High na soundtrack. May ilang tracks doon na may High school high? High School High. Sila, may track doon sila, You God, uh, Oo. Ay, oo. Parang You nalagay Can't yata sa Hack the wood. Tactic of Semi-Automatic Full Rap Fanatic. Basta ganyan. So, tas nakita ko sa MTV, yung Triumph na. Oo. Oo. Tapos, may kabarkada ako sa Manre. Manre ako high school eh. Mm. May kabarkada ako doon si Depa. May pinsan siya galing Jersey Mm. na umuwi, Mm. pasalubong sa kanya, singles pare. Yung mga ano lang, mga promo. Oo. Cassette single ng Yung cardboard yung cover, di ba? oo, Cardboard yun. na dilusot. Oh. Chest boxing tsaka cream sa likod niya. Shit, Yun, oo. doon ko na-discover ang butas. Parang, fuck, di ba? Sandali, so kagabi sa live, sino Mm. pinaka sharp sa Wu-Tang sa live? Pucha, ano, Method si Man? Method Man tsaka si Rayquan. Rayquan. Okay. Oo, oo. Pero lahat sila, dude, ano lahat sila on fire. Parang Galing lahat birthday din ata ni may isa Inspecta pa Deck. Inspect the Deck, oo. Yes, birthday niya kahapon ba? Isang Kahapon araw. mismo, tapos si Riza, yun nga, yung July weekend, 5. July 5. Tapos, may isa pa nalimutan ko kung sino Puro birthday nga sila Sabi nga ni si Riza nga, ayaw niya sabihin niya ng birthday niya. Kasi binati niya yung isa. Tapos hinagaw sa kanya yung mic, it's your birthday last, ganyan-ganyan. Okay. Oo. Tapos yun. Tapos parang, alam mo yung masarap lang tingnan na magkakaibigan na sila ulit. Yeah. Kasi Manda na nagkaroon rin din sila sila. ng internal beef Ganun talaga With wisdom comes friendship, I guess. Sana nga, di ba? Rekindled friendship, dude. Tapos Run the Jewels. Kamusta Run the Ang Jewels? galing. Magaling talaga. Yeah. Magaling. May DJ ba sila live? Ganon? Meron. 3 sila. Tapos yung DJ nagra-rap din. Solid ah. Nakikibara. Alam mo yun? Parang second Backups. voice, ganon. Hype man. Sinasalo-salo niya. Yung ganun, parang solid. para siguro nag-uusap sila na dito para merong May makapaling boss. Makaano ko. Ganon. Solid. Nakakatuwa sila sa stage Parang may mga banter pa. Ang Run the Jewels. Oo, yung mga biruan din sila na konti. Tas for okay. some reason, mas elaborate yung light show nila kaysa Wu-Tang. Mhm. Kasi siguro dahil dalawa lang sila sa stage, less dynamic sila tingnan. So dinadaan nila sa mga dilim, tapos dadaanin nila ng may magandang parang may mga constellation sa screen. Yung Wu-Tang yung Wu-Tang mas bare bones na parang may W lang rito tapos may konting montage. Less light show, more on crowd interaction. More on paglalakad. Nakakatawa si Young Dirty Bastard. Mhm. Nakakatawa siya, kasi parang out of breath na siya, wala na siya sa timing, tas tumatawa lang yung mga kasama niya, tumatawa yung mga tito niya. Sabi, Talaga, nawawala siya sa timing ng hindi, parang, yung, alam mo yung parang off the rails ng konti, pero bumabalik. Parang old dirty bastard style. Natural Nakakatawa. na live, yan. Di ba magawa? Yeah. Nakakatawa parang, tapos tas yung, lalakari niya yung buong haba ng stage tapos 'di ba 8 people, 9 people lalakari niya lahat. Yeah. Tapos tinitingnan lang siya gano'n ng iba. Tanginan to, sabi siguro paka-energetic, tanda na natin. Parang gano'n yung dating Well, hindi nila kasing tanda kasi talaga 'yun. Anak kasi ni OD. Pero nasalo niya yung legacy ng tatay niya if anything sa live show. Ang galing kung isipin mo. Parang, mukha niya Oo, di ba? Tsaka, wala. Old dirty bastard, young dirty bastard. Dumaan siya sa amin, tol, sa side namin. Nakamayan siya nung nasa baba ko, nainggit ako Solid, no? Dumaan tas parang may kinuha yata siyang shirt or something kasi nag-wardrobe change siya. Siguro late. Kasama niya yung gwardiya niya, tas kinuha niyang gano'n. Tas, young dirty bastard! Tas kinamayan siya. Tas parang inggit kami lahat. Lahat kami nakatulala. Tangina si YDB pala yun. Ba't dyan dumaan? Dumaan sa, gitna. Hardcore
Oh, may kasama lang sa security guy. Parang siguro, akin yung ano ko, damit ko. Nandiyan na ba? Siguro kinuha na lang niya eh. Kasi pag akyat niya, suot niya. Stig na. Oh, may ano, may wardrobe change pa Natural, si. natural lang. Wala nang Oh, ano pa, no? walang rockstar. Walang Oh, bullshit. galing eh. Nakakatawa lang eh. Parang sobrang loose cannon lang niya sa stage. So, maliban Siyempre, sa... Reza magaling. Reza Talaga? talaga. Oo. Siya yung favorite ko eh. Okay, okay. Reza, tapos Raekwon, tapos Jizza, Yeah. tapos Method Man. In that order, I think. Ang favorite mo o yung kagabi sa stage? Hindi. Yung favorite ko Yeah, personally. Oo, yeah. oo, Ako oo. Ionis. Ikaw, Inspector talaga. Inspector deck ako eh. Inspector Deck, no? Yeah. Tangina. Pero hindi ko rin parang pinapapili mo ako anong paborito kong ano eh, alam mo 'yun? Paborito kong Pilipino na ulam pag ganun. Ano paborito Parang mong Pilipinong ulam, pare? kare-kare tol. Kare-kare. Kare-kare. Oo, kare-kare talaga. Bar none. Peanut sauce, Tangina. gulay, maraming kanin, dude. Puting kanin ha, hindi brown Gutom rice, ako. brown rice. No, that shit. Sa Dalero Hell, maliban sa Oh. Wu-Tang tsaka sa Randa Jewel, sino pa mga naparod mo na dyan? Ano, na unang-una ko pinanood, dahil naaya ako ni Jeff no na manood kasi kaibigan niya yung manager. So, minute up ko lang, kinausap ko, Veil of Maya. Yun yung first ko. Parang Oo. deathcore, di ba? Prog, oo. Ah, Pagka-prog, oo. ah. Tapos, ano pa sumunod? Dali Metallica. Puta, nag-Metallica ka rin pala Oo, dyan, ha? nanood ako Metallica. Tapos, yung first ever na nag-reunite yung Slayer, dito nangyari yun. Dyan ba yun? Solid. Oo, sa Okay. Chicago. Tapos, dali Ano, Obituary. Putang ina. Solid, Magkano ticket sa Obituary? 40 lang. Solid, no? Obituary, magkasabay sila. Obituary, ano yun eh, triple whammy sa akin yun eh. So, Terror, tapos Nails, Mhm. tapos Obituary. Solid. Tapos, nanood din ako nung Cavalera. Yung Conspiracy? yung Morbid Fuck. Devastation Okay. tour. Tinugtog Astig. nila yung mga luma, yung Yes, mga yes. ratratan. Ah. Yun. Tapos, ano ba? Tapos nun. Parang yun na yata so far. Pero ang dami mo na rin napanood sa Oo, loob ng isang taon. Eto pala, dude, next week, Pantera. Nanood ka? Oo. Yeah. Oo. Ayan, Oo. nakanood ako dito ng Pantera. Shit. Yeah. Kamusta sila? Siyempre, Stig, pare, di ba? Oo. Kasabay nila Lamb of God. Oo. Oo. Stig, Pantera, pare. Hindi ko naman naisip na mapapanood ko pa live yan eh. Oo, Diba? di ba? Parang Pero napanood ko sila. Pero ang hindi ko alam kung nakakatuwa ba to, na thought o kung ano man. Pero Lamb of God talaga ang pinaka-tight sa live. Oo, totoo. Napanood ko pala, yun pala. Sorry, hindi ko nabanggit. Napanood ko na rin Lamb of God, Mastodon, Solid. Guar. Kasi kasabay nila yung Slayer nung araw na yun dun sa Riot Okay. Fest. So Okay. nadamay na kasi naglilipat-lipat lang ako sa 2 stages eh. Yeah, parang ibang klase talaga Lamb of God sa live eh, no? Magaling talaga. Tsaka si Kumbaga, Randy on point eh. Yeah, nagkataon lang syempre sa Pilipinas parang masyado na tayo napurga sa Lamb of God na parang medyo... Lahat kasi ng ginagaya rin ng mga banda, di ba? Na Oo. parang siya yung idol eh. Alam mo yun? Next pero to... ibang klase sila sa live, pare. Pero yung Pantera syempre, di ba? Mm. Pantera yun, Chong. Phil Anselmo, Oo. although napanood mo si Phil Anselmo, nakapaa na, hindi na kasing agresibo nung dati. Gusto ko pa rin yung Chuck Taylor era, Phil Anselmo na diba? nagtatatalon. Yung makasira spinal cord na talon. Yeah. Galing drum riser. I'm Yun sure yung gusto ko. mas solid yun kung naparod natin na ako naparod ko lineup, si Vinny Paul ang pumapalo, si Dayang pang gitarista. Pero wala na tayong magagawa. Yes. Pero yun, sobrang Next best pasalamat thing. ako doon. Next best thing. Na nangyari pa rin, naparod ko pa rin, na-experience ko pa rin ng live ang Pantera. No? Diyan na-excite tuloy ako sa sinabi mo. Shit, 2 weeks from now. Sarap ng buhay mo Pantera, dyan, pare. Pantera. Nakakanood ka lagi. Dude, salamat. Ang sunod ko lang naman gagawin, magkakape. So, yeah, ako kakain dahil pinag-uusapan natin kanina yung mga ulam nagutom ng ka, Pilipino. pre. Nagutom ka. Hindi, tsaka may susundo na rin ako eh. Kanya parang naisip ko, okay, it's a perfect time para umFT na.
Dude, maraming salamat sa... Salamat, Rohel. Salamat sa Natuwa oras. naman ako pa, isa pa ako sa inaya mo. Ba't naman hindi? Tanginan to. Gago ka Oo. ba? Hindi, pero thank you. Thank you, syempre, pare. Alam mo yun. Salamat sa oras. Tangina. Yun lang, pare. Salamat Dude, ulit. nice tangina. to hear from you. Sarap ng Yeah. usap. Sarap ng usap natin. Yeah, at yun, magbalitaan tayo. Yun. Sana Thank you. enjoy lagi para sa'yo. At Oo. walang masyadong problema dyan. At kung meron man, panis na dapat. Alam mo na Panis. yan, pare. Oo, Yeah. oo. Salamat and Yeah. have a nice rest of your day. Yeah, ikaw din, pare. Oo. Peace, man. Thank you.